Pinagsisita ang mga sasakyang nakaharang sa kalsada at sa mga daanan ng mga pedestrian sa bantay sa gabal operation ng MMDA. Hinatak ang isang sasakyan na may plakang pang-government vehicle. Saksi, si Mark Salazar. Nahatak ang sasakyang ito sa kanto ng Scout Castor at Scout Tobias sa gitna ng bantay sa gabal operations ng MMDA sa Quezon City. Nakaparada kasi ang sasakyan sa daanan ng mga pedestrian at PWD. Wala noon ang driver ng sasakyang may government plate. Sa Scout Chuatoco, nahuli ang sasakyan ng Pet Grooming Services dahil nakaharang din sa daan. Sabi ng staff ng Pet Grooming Service, wala silang ibang maparadahan. Wala kang maparkingan sa loob po, sir. Kasi aabot to sa pader po. Didikas siya. Patuloy ang mga bantay sa gabal operation habang papalapit ang Pasko. Lalo't nagpatikim na ng matinding traffic ang ilang pangunahing kalsada nitong mga nakaraang araw, gaya ng nangyari sa Marcos Highway nitong Sabado. Yung nangyari last Saturday was really talagang yung volume of vehicles matindi. Sinabayan pa ng mall-wide sale ng mga malls within that area. And admittedly, nagkulang din kami yung tao na mag-i-enforce dun sa mga U-turn slot. Sa post-assessment ng MMDA, 2 U-turn slots sa highway ang sanhi ng pagkakabuhol-buhol ng traffic. Ang U-turn sa may Santa Lucia Mall at ang U-turn sa may Felix Avenue intersection. Walang taong nagmamando, nag-gridlock. So, na nag-gridlock, unang lane, pangalawang lane, pang-apat na lane, nawala na yung pandiretso, puro U-turn na lang nag-aagawan. So, ang nangyari, walang gumalaw kasi gridlock eh. Nakipagpulong kanina ang MMDA sa mga taga-traffic management ng Marikina, ng Pasig, Cainta at Antipolo. Kailangan din kasi makipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabawas ng volume at harang sa Marcos Highway. We will study some adjustments sa U-turn slots to harmonize yung iba't ibang oras ng mga truck ban hours ng iba't ibang LGUs doon. And may recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors. Posible ring palitan ng movable orange barriers ang concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway at Gil Fernando Avenue para mas madaling galawin kung kailangan, lalo kung mabigat ang traffic. Sa datos ng MMDA, mahigit 9,000 ang dami ng sasakyan sa Marcos Highway tuwing rush hour. Sobra sa 5,000 hanggang 6,000 kapasidad nito. Nung ginawa yan, ilan pa lang naman yung subdivisions doon. But we're trying our best to manage it and magkaroon ng mga engineering interventions. Sa EDSA naman, ininspeksyon ng daanan ng mga pedestrian. Kasama ang grupong Move as One Coalition at ilang PWD, nilakad ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez mula Makati hanggang Pasay. Pahirapan ang pagdaan ng mga pedestrian sa ilang bahagi ng sidewalk dahil sa sobrang kitid. Sa bahagi ng Magallanes, kinailangang buhatin sa mga hagdan ang mga naka-wheelchair dahil walang daanan o rampa para sa kanila. Buwis buhay. Feeling ko baka masasagasaan ako. Tapos nung binubuhat ako patawid kasi walang tawiran sa meetup, so feeling ko mahuhulog ako. Ayon sa DOTR, plano ng pamahalaan na maihabol ang ilang pagbabago, gaya ng paglalagay ng sapat na mga ilaw, pagpapalitada ng mga pader at pagpapalapad ng mga pedestrian lane bago ang mga pulong ng mga ASEAN leaders sa 2026 kung saan host ang ating bansa. Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. Ang problema sa EDSA, car-centric yung approach eh. Ngayon, gagawin nating pareho. No? Pati yung pedestrians, kailangan bigyan natin ng importansya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.